Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Narito po muli ang inyong abang lingkod ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Ang malakas na sigaw sa pangunguna po ni Brother Vincent de la Serna. Ito po ay makakatulong upang ang ating pananampalataya ay lalong sumigla, tumibay at lalong higit ang pagkakilala natin sa ating mahal na Panginoon. At ito'y makagamit natin sa araw-araw nating pamumuhay. Gusto ko ibahagi sa inyo sa umagang ito ang aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22. Ganito po ang sinasabi. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Mga kapatid, sa ganitong kalagayan, sa oras na ito gusto kong sabihin sa inyo na ang diablo ay patuloy na gumagawa. Siya ay nagdodobling sikap upang ang mga Kristiyano ay kanyang madala sa kanyang pinakamadilim na bahagi, sa kanyang kalagayan. Alam niya na ang kanyang panahon ay malapit nang dumating. At siya ay desperado na, mga kapatid, na mapanalunan yung great controversy between good and evil. Gusto niya na siya ay manalo. Ngunit, huwag tayong padaya. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang Diyos ay nanalo na noon pa. Nung si Kristo ay napako sa krus. Nung si Kristo ay umakyat na buhay mula sa mga patay at umakyat doon sa langit at namamagitan sa atin, ang ating Panginoon ay nanalo na. At ganun din ang kanyang mga tagasunod. Ngunit, gusto kong ipaalaala sa bawat isa na marami siyang ginagawang mga panunukso. Marami siyang mga ginagawa upang tayo ay madaya at madala doon sa kanyang kagustuhan. Mga kapatid, marami siyang mga bagay na ginagamit. Ginagamit niya mga kapatid ang mga individual at hindi lang mga individual. Gumagamit siya ng mga panunukso upang tayo ay matukso. Ginagamit niya ang mga makamundong mga bagay. Yan, makamundong mga bagay. Na kung saan ginagamit niya ang television, internet, magazines, mga pagpamimil pressure sa ating mga classmates, ang ating mga katrabaho. Itong mga bagay na ito ay pwedeng gamitin ng kaaway at ginagamit niya upang tayo ay matukso, upang tayo ay madala doon sa kanyang panig, mga kapatid. Huwag tayong magkamali. Ang diablo ay totoo, mga kapatid. Nariyan lang siya, handang pumatay, handang magnakaw, at handang sumira ng bawat buhay po, ng bawat mananampalataya. Alam niya ang mga weaknesses. Alam niya kung saan tayo papasukin. Alam niya kung saan tayo niya dadalhin. Alam niya mga kahinaan natin, mga kapatid. At dapat ito'y maintindihan po natin. Wala siyang pakialam kung tayo ay masaktan. Wala siyang pakialam kung tayo bumagsak. Wala siyang pakialam kung tayo ay mapahamak o mapunta man sa impyerno. Ang gusto niya lang, tayo ay bumagsak at kanyang makasama. Gusto ko pong liwanagin ito sa bawat isa. Ng mga taong isinurrender na ang kanilang buhay sa Diyos, dapat panlabanan ang panunukso ng kaaway. At ang pinakamabigat na regalo na maibibigay natin, mga kapatid, sa ating mga kasama sa buhay, yung mabuhay ng matatag sa pananampalataya at mabuhay na may kalinisan, malayo sa kasalanan. At ang pinakamagandang karakter, mga kapatid, na may provide natin sa ating pamilya ay ang moral and ethical self-control. Kaya dapat tayo ay manatiling nakatayong matibay, mga kapatid. Resist the devil. Refuse to yield to the traps of the temptations upang ang ating kaaway ay hindi manaig sa atin. At ang pinakamabigat at pinakamatinding regalo na may bibigay natin sa Diyos ay yung ating integrity, yung ating pagtatapat, at ang ating pusong handang ihandog
sa Diyos. Mga kapatid, sa umagang ito, ang nais ng Diyos sa bawat isa, iwasan natin ang tukso, layuan natin si Satanas, manatiling nakatayo sa pananampalataya, kasama ang ating pamilya at ang ating mga anak, magpatuloy. Kung ang iba'y hindi tapat, ikaw ay manatiling tapat. Tayo ay manatiling tapat. Ako, ikaw, mga kapatid, at tayong lahat ay nasa kalagitnaan ng war between good and evil. Great controversy. At ang inaasahan ng Diyos sa atin, layuan natin ang tukso, manatiling tapat, manatiling matibay sa ating pananampalataya. Magandang umaga po sa ating lahat.